Nakakita ka na ba ng anghel o naranasan mo na ang patnubay ng mga anghel? Marahil may nagsabi na sa iyo, magbilang anghel ka sana o ipinadala ka ng mga anghel. Ano man ang ating mga karanasan ukol sa mga tagapaghatid ng mensahe, tagapagtanggol at tagapangalaga ng Diyos, malinaw na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay sa mundong ito o sa mga pagsubok ng buhay. Sa mga pakpak ng anghel, nararamdaman natin ang proteksyon, patnubay, pagkalinga, pagkakaibigan, at walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Ang kanilang presensya ay parang isang hangin na bumabalot sa atin. Banayad, ngunit nagbibigay lakas at katiyakan ng pag-aaruga ng Diyos. Mula po dito sa St. Michael the Archangel Parish, Bonifacio Global City, Taguig, Diocese of Pasig, ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Bahagi ng ating pananampalatayang Katoliko ang pagsampalataya sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at ang lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ang lupa ay tumutukoy hindi lamang sa ating planeta o kapaligiran, kundi sa lahat ng bagay na ating nakikita. Ang langit naman ay sumasagisag sa hindi nakikitang espiritual na daigdig ng Diyos, tulad ng mga anghel. Ang mga anghel ay mga lantay na espiritong ginawa ng Diyos na may sariling pag-unawa at kalooban. Wala silang katawan, hindi namamatay, at karaniway hindi nakikita. Patuloy na nabubuhay ang mga anghel sa presensya ng Diyos, at layunin ng kanilang pag-iral ang pagsamba, pagpupuri at paglilingkod sa Diyos, at pagpapahayag ng kalooban at pangangalaga ng Diyos sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng mga anghel, nakatuon ang Diyos sa atin. Nakatuon din sila sa lumikha sa kanila. Ang mga anghel na nalayo sa Diyos ay tinatawag na mga diablo o demonyo. Sa Biblia at sa kasaysayan ng kaligtasan, mahalagang papel ang ginampanan ng mga anghel, arkanghel o punong anghel, kerubim at serapim, na siyang naranasan ni na Abraham, Isaac, Job, Tobias, Maria, Jose, Zacarias, San Pablo, at ng bayan ng Diyos. Mismo ang ating Panginoong Hesus mula sa kanyang pagsilang, sa pagsubok sa ilang, sa hardin ng Getsemani, sa pagbalita sa mga babae sa kanyang muling pagkabuhay, hanggang sa pag-akyat niya sa langit, ay napapaligiran ng pagsamba, pangangalaga, paggabay, at paglilingkod na mga anghel. Pinararangalan natin tuwing ika-29 ng Setyembre sina San Miguel, San Gabriel, at San Rafael, mga arkanghel o mga anghel na may mas mahalagang mensaheng dala para sa tao mula sa Diyos. Sila ay may titulong San upang ipakilala ang kanilang kabanalan na sila ay tunay na sugo ng Diyos. Bagamat sinasabing may 7 arkanghel, 3 lamang ang ibinigay na pangalan ng Biblia sa atin. Tuwing ika-2 ng Oktubre naman, binibigyang pansin natin ang mga anghel na tagatanod o guardian angels. Kung ang mga arkanghel ay ipinadala ng Diyos upang magbalita ng mahalagang mensahe tungkol sa kaligtasan ng mga tao, ang mga anghel na tagatanod o guardian angels ay isinugo ng Diyos upang alagaan at gabayan ang bawat isa sa atin sa daigdig na ito. May mga anghel na tagatanod
din ang mga kaharian, bansa at mga grupo ng tao ayon sa paniniwala ng simbahan. Makikita sa Biblia ang pagsusugo ng Diyos sa mga anghel. Mula sa lumang tikpan, ayon sa Exodo, "Tignan mo, nagsusugo ako ng anghel na mauuna sa iyo para pangalagaan ka sa daan at ihatid ka sa lugar na aking inihanda." Mula naman sa bagong tipan, ayon naman kay Mateo, "Huwag sana ninyong hamakin ang isa sa mga maliliit na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na laging nasa harap ng aking Ama sa langit ang kanilang mga anghel sa langit." Kinikilala si San Miguel bilang prinsipe o protektor ng mga hukbo sa langit. Pinuno ng lahat ng mga anghel o tagapagtanggol ng bayan ng Diyos. Bilang nangunguna sa pakikilaban at pakikipagdigma kay Satanas o Lucifer at sa lahat ng demonyo. Sa pagliligtas ng mga kaluluwa, lalo na sa oras ng kamatayan at sa pagdadala ng mga ito sa paghuhukom. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang sino ang katulad ng Diyos o sino ang makakalaban o makakapantay sa Diyos. Kaya naman siya ay simbolo ng tagumpay, ng kabutihan laban sa kasamaan. Nabanggit siya sa aklat ni Daniel, sa liham ni Judas at sa pahayag. Madalas isalarawan si San Miguel na may hawak na espada at nasa paanan niya si Satanas, o minsan ay ang imahe ng ahas o dragon. Noong 19th century, nagkaroon ng isang propetikong pangitain, si Pope Leo XIII, sa kasamaan na magdudulot ng pinsala sa simbahan at sa lipunan. At sumulat siya ng isang panalangin na humihiling sa proteksyon ni San Miguel Arcangel na dinarasal sa pagtatapos ng bawat misa. Si San Gabriel naman ang mensahero ng Diyos, tagapagdala ng balita, propesiya at ninanais ng Diyos para sa tao. Nakilala siya sa aklat ni Propeta Daniel at Ebanghelyo ni Lucas. Dala niya ang magandang balita ng pagsilang ni San Juan Bautista sa kanyang amang si Zacarias at ang pagkakatawang tao ng salita o pagsilang ng ating Panginoong Hesus mula sa mahal na Birheng Maria. Isinasalarawan si San Gabriel na may hawak na pahayag o scroll na naglalaman ng natatanging revelasyon ng Diyos sa tao. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang lakas ng Diyos o ang Diyos ang aking kalakasan o kapangyarihan. Kaya naman siya ay simbolo ng pag-asa at kapayapaan. Si San Rafael naman ay makikita sa Deuterocanonical na libro na Tobit. Siya ang anghel na nagbigay ng gabay at proteksyon, pati na rin ng mahalagang aral tungkol sa pananampalataya at katapatan. Si Rafael ang ipinadala ng Diyos upang samahan si Tobias sa kanyang paglalakbay at siyang tumalo sa demonyong gumagambala sa babaeng papakasalan niya. Siya din ang nagpagaling sa tatay nito na si Tobit. Kaya nakikilala si San Rafael bilang tagapagdala ng kagalingan mula sa Diyos. Isinasalarawan siya minsan na may hawak na isda o botilya na siyang ginagamit niya upang magpagaling. Narito po tayo ngayon sa St. Michael the Archangel Parish, sa puso ng progresibong Bonifacio Global City, Taguig. Isang modernong simbahan ang itinatag dito na nagsisilbing banal na santuaryo kung saan ang lahat ay maaaring manalangin at magkaisa sa pagsamba at pagtatayo ng komunidad. Kilala rin ang simbahan sa mga magnobyo at nobya para pagdausan ng kanilang pag-iisang dibdib. Noong 1957, itinatag ang unang St. Michael Chaplaincy sa ilalim ng Military Ordinariate of the Philippines,
sa ilalim ng pangangalaga ng yumaong Manila Archbishop Rufino Cardinal Santos, ang unang military vicar ng diocese. Noong taong 2000, ang pamamahala ng chaplaincy ay inilipat sa Archdiocese of Manila at sa kasalukuyan sa Diocese of Pasig. Ang debosyon sa mga arkanghel at mga anghel ay hindi lamang para sa mga musmos, kundi para sa lahat ng mga may pusong mapagkumbaba at dalisay, katulad ng isang bata. Ang pananampalatayang ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging simple, pagtitiwala at kababaang loob sa harap ng Diyos, anuman ang ating edad o estado sa buhay. Hindi katang-isip lang o kwentong pambata ang mga anghel. Sila ay totoong umiiral at naglilingkod sa Panginoon. Sabi ni Cardinal John Henry Newman, kapag oras ng misa, ay maraming maanghel ang nakapalibot sa altar. Totoo, hindi natin sila nakikita. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi sila totoo. Ang totoo, naririyan lang sila upang maging ilaw, gabay at bantay natin. Ang mga anghel ang presensya ng Diyos sa ating buhay. At sila din ang gagabay sa atin patungo at pabalik sa Diyos. Manalangin tayo. San Miguel Arkanghel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Supuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Siya nawa. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul, doing all for the gospel.